Welcome back sa ating YouTube channel. By the way, ako po si Sir D, isa akong math teacher sa isang university. Sa kasalukuyan po, kami bakasyon, kaya medyo may oras tayo. Bagamat hindi pa tayo tapos mag-compute ng mga grades. So, kumbaga, ito ay pahinga natin, kaya naisipan natin na mag-content. Content natin ay trigonometry. So, kaya sa previous video natin, nitalakay natin kung paano mag-solve ng tinatawag na reference angle na isabi ko din doon ang kahalagahan kung bakit dapat kailangan nating malaman ang pag-solve ng reference angle ng anumang angle. So, isang kahalagahan noon ay sa pag-solve ng trigonometric equations. Kaya po, sa araw na to, ang content natin ay solving three types of trigonometric equations. Tara, samahan mo ako. So, ang first type natin ay yung tinatawag na equation involving only one trigonometric function of only one angle which is not solvable by factoring. So, di ba po originally we have three types of trigonometric functions. We have the sine, the cosine, and the tangent. And eventually, naging na silang 6 because of the ratio, right? Ratio functions, the cosecant, the secant, and then the cotangent. Okay? So, tara. Consider tayo ng example dito sa type 1. Ang example natin ay 2 sine theta. So, usually, ang angle natin ay represented by a Greek letter, yung tinatawag na theta or theta, minus square root of 3 equals 0. And usually po, yung angle na isa-solve natin dito, yung solution set, ay from 0 degree to 360 degrees. Isang revolution lang po ang consider natin. Ngayon, sa ganitong equation, medyo simple pa siya, di ba? All we have to do is to isolate the trigonometric function, which is the sine function. So we have 2 sine theta equals square root of 3. And then, dividing both sides by 2, cancel yung 2, we have sine theta equals square root of 3 over 2. So, sa pag-solve po ng mga ganitong trigonometric equations, hindi naman po sa lahat ng oras kailangan natin ng calculator or scientific calculator. Maigi na patid natin or marunong tayo nung mga simpleng special angles, di ba? Ano yung sine 30, ano yung cosine 60, ano yung tangent 30. So, di ba, we have a special triangle. We have that 30, 60, 90, then 45, 45, 90 degree triangle. So, kaya, di ba, kung maalala natin, ang cosine 30 is equal to what? Square root of 3 over 2. And kung alam din po natin yung tinatawag na cofunction, ang complement ng 30 degrees is 60 degrees. When I say complement, complementary angles, dalawang angle ng 10 ay 90 degrees. So, equal din po to sa sine 60 degrees. So, they are cofunction po na tinatawag. Kasi complement po yung 60 and complementary po yung 60 and 30 degree angle. So, next is cosine 60 degrees. Equal po yan sa 1/2. And that is also equal to sine 30 degrees. We also have cosine 45 equals to square root of 2 over 2. And that is also equal to sine 45 degrees. Okay? So, yan. And yung tatlong yan, napaka-importante niyan. So, kahit yan lang yung ma-memorize nyo at malaman nyo, hindi lang sa math, hindi lang basta tayo nag-memorize formulas need to be understood, not merely memorize. Pero maigi naman na memorize natin, pero dapat naiintindihan po natin. Okay? So, sine theta is equal to square root of 3 over 2. And asan yon? And that is sine 60 degrees. So, maigi, i-drawing natin yung angle. So, kasi po, hindi lang sine 60 ang answer natin dito. Kasi, look at this. Yung theta natin ay from 0 degree to 360 degrees. So, take note, ang sine function po, siya po ay positive
sa quadrant 1 at quadrant 2, di ba? Kasi ang sign ay yung y-axis na lang naman yan. So positive ang y sa quadrant 1 and quadrant 2, right? So 60 degrees, so somewhere here. So yung reference angle, di ba? Kung naalala nyo, yung reference angle, kapag 60 degrees, ang reference angle dyan ay the angle itself, which is 60 degrees. Ibig sabihin po, ang isang solution na po natin ay 60 degrees and we also have another solution. So kung 60 degrees yan, dapat yung sa quadrant 2, ang reference angle din ay 60 degrees. So ilan po yun? So ilan yun? So di ba this is 0 and 360 and this is 90, this is 180 and this is 270. So ilan yon? So we have 90 plus 30, so 120. Ano? Or 180 minus 60. Diba? 180 degrees minus 60, that is 120. Ibig po sabihin, itong angle na to ay 120 degrees. Ang reference angle niya ay 160 kasi ito ay 180 degrees. Okay? So 60 and 120 degrees po ang ating solution. Yan lang po ang solution para dyan. Okay? Next, siguro mag-consider pa tayo ng isa pang trigonometric equation. So consider natin itong cosine squared theta equals 1/2. Okay? So hindi rin ito factorable. So basically, we will extract the roots, diba? Okay. So extracting the root, we have cosine theta equals, since nag-extract tayo ng root, ang right side natin ay square root of, or plus minus square root of 1 over 2. And that is plus minus 1 over square root of 2. And kung i-rationalize po natin yan, diba, 1 over square root of 2 times square root of 2 over 2, rationalizing the denominator po yan, ibig sabihin, tatanggalin natin yung radical sign ng denominator. Kaya nag-multiply tayo ng square root of 2 over square root of 2. That is 1. Ang minultiply lang talaga natin yan is 1. Square root of 2 over 2, right? So, plus minus square root of 2 over 2. Okay? So, asan yun? Cosine theta. Ito. 45 degrees. Okay? Pero, titingnan po natin yung cosine theta natin. Ang cosine theta po natin dito ay positive and negative square root of 2 over 2. So, saan ba positive ang cosine theta? Take note, ang cosine theta ay yan yung x. So, positive po siya sa quadrant 1 and quadrant 4. So, i-consider na muna natin yung mga positive. So, sabi natin, 45. So, andito yon 45 degrees. So, 45 din dito. Ang reference angle mo dito ay 45. So, ilan yun? Anong angle yon? So, 360 minus 45 yun. Diba? 360 minus 45. So, ilan ba yun? 5, 315. So, ibig sabihin po, ang answer natin ay 45 degrees and then 315 degrees. And how about doon sa negative? Sa negative naman po, dito naman yon. Andito naman yung 45 degrees. So, ano po yun? 180 minus 45. So, ilan yung 180 minus 45? So, that would be 135. So, 135. And then another is, yung negative pa ay dito. 45 din ito. So, that would be 180 plus 45. 180 plus 45, that is 225. 225 degrees. So, i-arrange na po natin yung solution natin. So, 135 degrees and 225 and then 315 degrees. So, bali po 4 ang solution natin sa equation number 2. Okay? So, next type of na tayo? Equation.
So ito naman po yung tinatawag na trigonometric equation involving only one trigonometric function of only one angle which is solvable by factoring. So isang trigonometric function ang involved pero factorable na po siya. So ang example po natin dito ay 2 cosine to the fourth theta minus 3 cosine squared theta plus 1 equals 0. So of course po, ang kinoconsider natin na angle ay from 0 to 360 degrees. Okay? So paano po natin ito ipapactor? So medyo komplikado na po siya. So kung ititreat mo na x yung yung cosine squared theta, parang kapag tinreat mo na x yung cosine squared theta, so ito po ay 2x squared minus 3x plus 1 equals 0. Di ba? Naging na siya, yung usual algebra or polynomial or quadratic equation na siya. So, how do we solve trigonometric or tinatawag na quadratic equation? This is a general quadratic equation. So, factor natin, 2x squared. Di ba mag-isip po tayo ng dalawang number na kapag minultiply ay 2 ang sagot at ang sum ay negative 3. So, eventually, that is negative 2x and then negative 2 and negative 1. Okay? Kasi negative 1 times negative 2, that is positive 2. Negative 1 plus negative 2, that is negative 3. So, lagyan na lang natin ng x dito. Kasi actually, yun yung middle term, plus 1 equals 0. Now, factor tayo. So, okay. So, x minus 1, right? So, then eventually, minus x minus 1. Kasi nag-minus tayo dito, di ba? Positive 1, negative times negative 1. So, positive 1 yan. Equals 0. And eventually, dapat naman talaga maging pareho itong dalawang to. Di ba? So, eventually, pwede na natin itong i-cancel. Ito. So, the factors are 2x minus 1 and x minus 1 equals 0. So, ano yung x natin dyan? Cosine squared, di ba? So, 2 cosine squared theta minus 1 equals, or i-factor muna natin, times cosine squared theta minus 1 equals 0. So, either 2 cosine squared theta minus 1 equals 0 or cosine squared theta minus 1 equals 0. Okay? So, 2 cosine squared theta equals 1. So, lipat natin yung negative 1 sa right side. So, 2 cosine squared theta equals 1. So, divide both sides by 2. So, ang answer po natin ay cosine squared theta equals 1 half. So, kapag in-extract po natin ang root, same na po to yung kanina, di ba? Cosine theta equals plus minus square root of 2 over 2. So, nakuha na po natin yun kanina, di ba? Yung previous natin, equation natin. So, here, cosine squared theta equals 1. So, extract natin ang root. So, cosine theta equals plus minus square root of 1, which is 1. So, dito, ang solution natin dito ay, ano nga yun? We have 45, 135, and then 225 and 315. 225, 225, and 315. Okay? So, this is only for the cosine theta equals square root of 2 over 2 or plus minus square root of 2 over 2. So, dito naman, alam naman natin na ang cosine theta is equal to 1. Diba? Kapag in-drop natin yan, this is 0, 360. This is 180. This is 90. And this is 270. So, kung 1, positive 1, so 0. So, 0, di ba? Pwede din 360. Sa negative naman, ito namang 180. So, 180. So, ibig sabihin, ang pinaka-solution set natin ay
0 degree. Then, so mas maganda lang naman kasi from lowest to greatest, from least to greatest na angle ang although solution set naman to, actually kahit in any order, pero for convenience para mas maganda naman, tayo sa pinakamaliit to pinakamalaking angle. So 0, then ang next ay 135, 180, then 225, then 315, and then 360 degrees. So ilang angles yan? 2, 4, 6. So 6 angles po ang solution natin dito. Okay? Now, pwede pa tayong mag-consider ng iba pa, no? So, halimbawa, 2 sine squared theta minus 3 sine theta plus 1 equals 0. Okay? So, makikita naman natin, may pattern naman siya, no? Kagaya ba siya kanina? 2. Yeah, kagaya lang siya ng kanina. Kasi kung ililet natin si x equals sine theta, that would be 2x squared minus 3x plus 1 equals 0. So kung nahihirapan kayo na naka-trigonometric function siya, pwede mo siyang i-treat as x or any variable. So dito, mas madali mo siyang mapapactor, di ba? So this is 2x squared minus 2x minus x plus 1 equals 0. Actually, na-factor na po natin ito kanina, di ba? Minus 1 minus x minus 1 equals 0. So, ibig sabihin po, 2x minus 1, x minus 1 equals 0. Pero po sa punto na to, hindi na siya squared. So, ang x po natin ay sine theta na lang. Minus 1, then sine theta minus 1 equals 0. Okay? So, using the zero product property, either 2 sine theta minus 1 will be equal to 0 or sine theta minus 1 will be equal to 0 for both. Okay? So, isolating sine, 2 sine theta equals 1. So, dividing both sides by 2, so sine theta equals 1 half. Okay? And here, sine theta is equal to 1. Ngayon, 1 half. Asan yung 1 half dyan? Sine 1 half. Yung kanina, sine 1 half is what? Sine 1 half is sine 30. So 30 po ang angle natin. So positive po yan So positive. Ang sine function is positive sa quadrant 1 and quadrant 2. So 30. So this is 30. And dapat dito 30 din ang reference angle. So kung 30 yan, so ang angle natin dito ay 30 degrees and okay, so 180 minus 30 is, that would be what? 150 degrees. So 150 yan. Okay? So dito naman, ang theta naman natin ay kapag 1, ano naman ang answer? Remember, ang sine function is y. So 1, 0, 360. This is 180, this is 90, this is 270. Positive 1 daw. So isa lang naman yan. Dito lang siya sa 90 degrees. So 90 degrees lang ang solution there. So the solution for that trigonometric equation is 30 degrees, 90 degrees, and 150 degrees. Okay? So next, type 3 na po tayo. So, bali, nagbigay ako ng tigdadalawang example para mas clear. Diba? Anyway, this is a lecture series. Kaya okay lang na medyo mahaba. Importante, mas maunawaan natin kung paano ba mag-solve talaga ng trigonometric equation. Ang type 3 naman po natin ay yung tinatawag na equation reducible to a form solvable by factoring. So, ibig sabihin, reducible po siya. Okay? Sa madaling salita, hindi na lang siya isang
trigonometric function. Kanina, iisa lang na trigonometric function yan. So ngayon, hindi na. So example, secant squared theta minus root 3 tangent theta equals 1. So medyo, ano lang to, hindi na to simple, ano? Okay? So hindi ito sa type 1, hindi rin siya sa type 2. So paano ba natin ito gagawin? So kailangan po, alam natin yung mga trigonometric identities. Diba po? Kung maalala nyo, meron tayong tinatawag na Pythagorean identity. Diba po? Ngayon, that is a Pythagorean identity. Kung i-divide mo to sa kung i-divide mo ang kada term ng sin theta or sin squared theta, makakapag-produce ka ng another trigonometric identity. So by the way, when you say trigonometric identity, kahit anong angle ang ilagay mo doon, i-substitute mo, tama pa rin siya. Ano? Ibig sabihin, kahit anong angle, that will satisfy the given equation. Unlike dito sa mga sinusolve natin, hindi lahat na angle ay pwedeng i-substitute. Di ba po, kanina, ang nakuha lang natin ay dalawang angle. So, ibig sabihin, yun lang ang mga kapag-satisfy sa equation. Sa trigonometric identity, kahit anong angle ang i-substitute mo, tama pa rin. Okay? So, ito po ay magiging 1 plus cotangent squared theta equals cosecant squared theta. Di ba po? Isa na naman siyang identity. Ngayon, kapag dinivide naman po natin itong Pythagorean identity ng cosine squared theta, iba na naman po ang lalabas dyan. So, ang lalabas po dyan ay tangent squared theta plus 1 equals secant squared theta. Diba? So, look at the given equation. Involved dyan yung secant and tangent. So, ngayon, ang gagawin natin ay so ito ay so secant squared. So gagamitin po natin ang secant squared theta equals tangent squared plus 1. Okay? So bago po yan, nakalimutan ko, naka-equal pala siya sa 1. So gawin natin siyang equation na equal to 0. So secant squared theta minus root 3 tangent theta minus 1 equals 0. Okay? So itong secant squared theta, syempre nakatangent yung natin dito. Kailangan, ang gagawin natin ay, kaya nga sabi doon, reducible into one function. So although dalawa yung function dito, secant and tangent, i-express natin yung secant in terms of tangent. And that would be tangent squared theta plus 1 minus root 3 tangent theta minus 1 equals 0. So, diba? Tangent na lang sila. Okay? So, ngayon, may masisimplify tayo dyan. Makakancel natin yung 1, tangent squared theta minus 3 tangent theta equals 0. So, basically, pwede na natin siya ma-factor, di ba? Na-reduce siya into one function and then eventually, mapa-factor niya siya. So, tangent theta minus 3 equals 0. Okay? Or no, root 3 pala, sorry. Square root of 3 pala tayo, Ngayon, using the zero product property, tangent theta can be equal to 0 or tangent theta minus root 3 is equal to 0 or tangent theta equals square root of 3. Okay? Now, ano yung tangent theta which is equal to 0? Okay? Ano nga ang tangent? Di ba po, ang tangent ay ratio ng sine and cosine. So, ibig sabihin, yung sine niya ay 0. Okay? Sine 0. So, ano po yung mga angle na yon na 0? Ang sine. So, di ba po, this is 0, 360, 90, this is 180, and this is 270. Di ba po? So, sa madaling salita, ang solution dito sa tangent 0, tangent theta is equal to 0 is 0 degree, di ba?
Kasi sine 0 is 0. But cosine 0 is equal to 1. So 0 over 1 is 0. Okay? And then eventually 180. Sine 180 is 0. But cosine 180 is 1. So 0 over 1 or 0 over negative 1. Negative 1 ang cosine 180. Okay? So 180. And another is 360. Same lang naman yung 0 and 360, di ba? Ito yung solution dyan sa tangent theta equals 0. Now, how about tangent theta equals square root of 3? Paano ba makakapag-produce ng square root of 3? Titingnan natin yung kanina. Square root of 3. So, ibig sabihin, dapat 60. Ano? Kapag meron kang sine 60 degrees over cosine 60 degrees, ang mapoproduce niyan ay is square root of 3 over 2 all over 1 half, di ba? So, makakancel yung 2 dyan. So, square root of 3, tama. So, tangent 60. So, tangent 60 degrees ang square root of 3. And then, positive pala yung ano natin ha. Ang tangent ko ay positive sa anong quadrant? So, since involved ang sine and cosine sa tangent, so ang tangent function ay positive sa quadrant 1 and quadrant 3. Kasi both negative yung cosine and sine sa quadrant 3, di ba? So, negative divided by negative, positive na yan. Sa quadrant 1, both positive, kaya pag dinivide mo, positive. So, kanina 60 yung nakuha natin, so 60 yung reference angle, so dapat 60 din yung makukuha natin dito. 60 din dito. Okay? So, sa madaling salita, ano yung solution natin? Okay? So, 180 plus 60. 180 plus 60, that would be 240 degrees. So, sa madaling salita, ang answer natin dito ay 60 degrees and 240 degrees. So, ang final solution po natin ay 0 degree and then 60 degrees. Next is 180, di ba? Then 240 and 360 degrees. Okay? So, bali po, ilan yung solution natin? 5 po ang ating solution. So, isa pa ba? So, isa pa. Para tigda-dalawang example tayo, no? So, sine squared theta equals 3 sine squared theta tangent squared theta. Okay? So, paano ba natin ito i-solve? Okay? So, we have sine squared. So, ang gagawin natin, equate natin sa 0, sine squared theta minus 3 sine squared theta tangent squared theta equals 0. Okay? So, ang gagawin natin dito ay factoring. Diba? So, eventually, we have sine squared theta 1, di ba? Sine squared divided by sine squared is 1 minus 3 tangent squared theta equals 0. So, dalawa po ang ating ano dito. So, we have sine squared theta equals 0 or 1 minus 3 tangent squared theta equals 0. So, what is sine squared theta equals 0? So, ano ba ang sine 0? So, di ba actually kanina, pag in-struct natin yung zero, yung root dito, I mean, that is sine theta equals 0 pa rin, di ba? Wala namang positive and negative 0. So, kanina, nasolve na natin ito. So, we have 0, di ba? 0 and 180 and 360, di ba po? So, dito naman, this would be, so 1 equals 3 tangent squared theta. So, extracting the root, ano makukuha natin? So, we have 1 equals root 3 tangent squared theta. So, divide both sides by square root of 3. So, ibig sabihin, tangent, at squared pa dito. Tangent na lang yan. So, tangent theta equals 1 over square root of 3. Or that would be tangent theta equals, rationalize natin yung 1 over square root of 3. So, that would be square root of 3
over 3. Okay? Square root of 3 over 3. So again, that is positive. So ibig sabihin, the angle na hinahanap natin ay nasa quadrant 1 and nasa quadrant 3. Square root of 3 over 3. So ano ba yung angle na yon? Is it 30? So I think 30. So tingnan natin yung sin 30. Sin 30. Sin 30 over cosine 30. So ang sin 30 po natin ay asan yun? 1 half. Ang cosine 30 ay square root of 3 over 2. So kapag dinivide po natin 1 over 2 times, di ba magre-reciprocal? Yeah, tama. That would be 1 over square root of 3. So 30 degrees ang hinahanap natin na angle. So 30 degrees yung graph natin. So kung 30 degrees po ito, so dapat 30 degrees din yung reference angle. So dito yon 30 degrees din dapat. So 180 plus 30 degrees, that is, the angle is 210 degrees. Okay? So ang angle natin dito ay 30 degrees and 210 degrees. So ang final answer po natin dito ay 0 degree, 180, 30 muna, 30 degrees, then 180 degrees, 210 degrees, and lastly, 360 degrees. Tingnan nga natin kung tama. Tama ba ang ating answer base dito sa book? Tangent. Ay, wait pala. I forgot to include the negative. Sorry, So, nag-extract pala tayo ng root. So, eventually, plus minus ito. Okay? So, nakalimutan natin yung negative. So, kung included yung negative, buti na lang, nag-check tayo sa libro, So, kung involved din yung negative, ang tangent po na negative, ang function, ang trigonometric function, or I mean the tangent function is negative sa quadrant 2 and quadrant 4. So, ibig sabihin, dapat 30 ito. 30 ang reference angle. So, kung 30 yan, eventually, 180 minus 30, that is 150 degrees. So, ibig sabihin, yun po ay isa pa sa solution natin. And then, another 30 degrees din. So, 30 degrees din ito. So, ang angle natin ay 360 minus 30, that would be 330 degrees. So, ang solution po natin ay kasali si 150, 150 degrees, 180 degrees, and then next is 210, and then 330 and 360 degrees. So, tingnan nga natin kung tama na. 0, 30, 150, 180, 210, 330, 360. Okay. Thank you so much for watching.